So, yun, what's up mga idol? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. So, yun, for today's video, eto mga idol, pag-usapan natin yung about dun sa sinasabi dun sa Shopee na ng mga customer na kailangan mo na daw buksan. Tapos, pag mali, pwede nang i-return agad-agad sa mga delivery rider. Naka-encounter kasi ako minsan ng isang customer na, ay, kailangan kong buksan muna yan. Kasi ito, tingnan mo na pinapaliwanag niya. Ito, nakalagay, ayan. Buksan muna bago bayaran. Tapos pag mali or kulang yung ano, pwede mong agad-agad ibalik. So, yun. Pinaliwanag ko naman kay customer na, ma'am, pagka binuksan niyo po yan, kailangan niyo pong bayaran. Kasi po, ayun yung policy ng company. Na bago buksan ni customer, ay kailangan bayaran muna. Pinaliwanag ko yung policy ng company na kailangan bayaran muna. So, hindi. Eto nakalagay oh. Ano ibig sabihin nito? Sabi niya, ma'am, pag binayaran niyo po, pagka binuksan niyo po yan, hindi niyo pa binabayaran, binalik niyo, automatic po, aabonohan namin yan. Eh, yung halaga ng parcel eh, 995. So, 1,000. Ay ko, ma'am, 1K yan. Mahirap, mahirap pong abonohan yan. Saya hindi. Hindi rin naman ako papayag na i-cancel mo yan. Ma'am, hindi ko ka-cancel to. Pero hindi rin po ako papayag na buksan nyo to nang hindi nyo pa binabayaran. So, nagtatalo kami. Ma'am, intindihin nyo kami bilang rider. Na pag binuksan nyo, binalik namin yan, automatic ko, babayaran namin yan, abonohan namin yan. Ay, hindi na namin problema yun. Problema nyo na yun. So, uh, bilang isang customer, naiintindihan ko yung part nyo na may pinaglalaban kayo. Ayan yung inano niyo sa ano yung kumbaga naging dividendo niyo sa Shopee na pag nagkamali or kulang o walang laman, pwedeng ibalik. Pero hindi niyo nakikita sa apps namin na pag binuksan niyo yan, kailangan videoan. So hindi niyo binidyoan. Oh, paano na, ano magiging ebidensya namin sa company na pinapasukan namin. So, ayun yung ano isa sa mga, ewan ko sa mga customer bakit ganun. Ah, ang sakit magsalita, hindi namin problema yung problema nyo na yun. Sa part namin bilang rider, iniintindi namin kayo kasi meron kayong pinaglalaban. Sa amin naman bilang isang rider, delivery rider, na hindi namin obligasyon na yung sinosoli nyo kunin namin eh. Kasi kami po, delivery rider. Delivery. Ah, tatlong ano kasi meron din kasing pickup na delivery. Ayun yung mga pickup rider, kung tawagin. Kami ho delivery. Ang dami namin dala. Kung isusoli nyo yan, dadalhin pa namin yan. Masisira na naman yung pinagkamadahan namin. Sana sa lahat ng mga rider. Sa lahat ng mga customer. Sana naman po, wag niyo naman po sanang sasabihin sa amin na hindi namin problema 'yun. Kasi unang-una ho, problema namin ho hanapin yung lugar niyo. Wala ho kang ilalagay na address. Purok lang. Maghahanap saan dito? Pwede bang punta kami sa purok na 'yun tapos wala man lang kayong house number. Tapos hindi pa kayo makontak. Ayun yung isa sa mga iniisip pa namin pag nagde-deliver kami. Tapos pagdating namin sa inyo, kung hindi nyo sasabihin na hindi na nga kayo makakontak, hindi pa namin mahanap yung bahay nyo kasi wala kang number ng address. Tapos pagdating pa doon, sasabihin nyo, kuya para schedule na lang kasi umalis yung magbabayad nyo. So yun, masakit na sa amin sa part namin masakit na yun bilang isang rider. Tapos pagdating naman tapos yung iba naman, ayun nga, gaya ng isang customer na na-encounter ko na pilit niyang pinapabuksan. So, ganito na lang, sabi ko kay ma'am, ganito na lang ma'am, hindi ko i-cancel to pero ibabalik ko ng hub. Kung gusto niyo magabol, pumunta kayo sa hub. Doon po kayo makipag-usap. Pero kami ho, hindi po kami mag-aabono ng ganung kalaki. Masakit sa bulsa yon lalo na kung may pinagpagatas ka. Kasi 1,000, kung makakabili na ilang gatas na yon, malaking gatas na yun, tapos malaking diaper na yun. Sa akin, sa part ko na nagpapagatas, malaking bagay na sa akin yung 100, 200.
Kasi nakakabili na ako ng gatas nun eh. So, sa part na lang ng, ng customer, eh, sana naman hindi ganun na hindi nyo na problema yung problema na namin yung rider. Sa inyo yan, problema nyo yan. Kami, meron kaming nabasa, meron kasing ganun eh. So, ah, baluktot na pananaw yun bilang isang customer. So, kung gusto nyo naman pala kasi, kung gusto nyo po kasi talaga na actual yung nakikita yung isang item o yung item na bibili nyo, wag na po kayong umorder sa mga online shop. Mapa Shopee yan, Lazada yan, TikTok. Wag na po kayong pumunta diyan. Kung gusto nyo, pumunta na kayo sa mga mall. Kasi ganun din naman. Ah, para pagka hindi nyo gusto, hindi nyo kukunin, di ba? Hindi na kayo mga agrabyado ng tao na sasabihin nyo, hindi na namin problema yan. So ako sa customer ko na yan, isang malaking shoutout sa'yo. Oo, dalawa kotse mo, malaki bahay mo. Pero yung pag-uugali mo, madam, salute ako sa'yo. Totoo naman na hindi mo na problema yun. Pero sana hindi mo na pinagdiinan sa akin. Ah, Bilang isang maliit o isang taong pumaparehas lang sa buhay. Ah, ah, Lumalaban kami, pinapaliwanag namin yung side namin, pero hindi mo inintindi. So, yun. Ayun lang naman, ah, masakit na lumalaban ka ng patas tapos ganun pa sasabihin sa'yo na hindi ko na problema yan, problema nyo na yun. So, yun. Shoutout sa'yo, madam. Sana yumaman ka pa para makapag-order ka pa ng madami sa mga online shop. Yun lang at maraming salamat sa susunod na topic natin mga idol sa susunod na araw is pag-usapan natin yung mga parcel nyo. Kung paano namin sila i-deliver sa inyo step by step. So yun, kita-kita tayo.